Tingin mo dyan. Oh, bakit umiiyak? Ayaw mo kasi magpaiwan sa school. Sa simula lang yan, pag nagtagal-tagal at nasanay, hindi ka nahahanapin at hindi na rin uuwi. Oh, Jen, ikaw, kailan ka magkakaroon ng ganitong problema? Ko? Aba, apurahin yun ni Mario na magkaanak. Hindi na bumabata ang matres mo. Di ba mananahi ka dati riyan sa may bayan? Nangyari sa'yo? Opo. Tapos ngayon tumatanggap ka na lang ng labada, lalo kang mapapagod niyan. Paano ka pa magkakaanak lalo niyan?
Bakit ganito gawa mo? Hindi pulido. Nagagalit yung customer. Kasi po, ano yan? Anong kasi? Hindi naman ganyan dati ang gawa mo ha. Ay, huwag po kayong mag-alala, Mrs. Alvarez. Aayusin ko po to. Aayusin ko na lang po. Sinabi ko naman sa'yo, kung di mo kaya, tumigil ka na. Ay, hindi po, Mrs. Alvarez. Kaya ko po. Kaya ko po. Gagawin ko po ito ng paraan. May Aayusin sakit ka nga. Matatagalin pa kita dito sa patahiyang to. Baka hindi lang yan madisgrasya mo. Jen, ano to? Hindi naman ganito dati ang tahi mo Parang pilipit ng tabas Hindi masuot ng anak ko, bukas na yung birthday. Ano nangyari sa'yo? Sorry. Pasensya na po, Tita Lenny. Aayusin ko na lang po. Anong pasensya? Hindi na, wag na! Bukas na birthday ng anak ko, isauli mo na ang bayad ko sa akin. Pangalis ko lang sa iba. Pasensya na po kayo eh. Nagkasakit lang po kasi yung asawa ko. Ayun naman pala Sana hindi na niya tinanggap tong patahi ko sa kanya. Huwag na siyang manahi kahit kailan. Tara na! Thank you po. Salamat. Uy, Jane! Tere! Kamusta ka na? Magaling ka na ba? Okay lang, oo. Sigurado ka? Hindi ba nakakasama sa'yo? Ano ka ba? Kung mga ganitong simpleng pamamalengke lang, ay kayang-kaya ko to. Pero hindi ka pa fully recover. Ano ka ba? Kasi Tere, kailangan namin kumilos kasi walang magtatrabaho sa bahay. Kaya ito, mamalengke na lang ako. So, nananahi ka na uli? Ay, hindi. Kasi, Naapektuhan pala yung kanang kamay mo. Hindi bale, may papatahi sana ako, tsaka na lang. saka na lang. Nga pala yung huling dress na pinatahi ko sa'yo. Oo. Naku, hanggang ngayon ang dami pa rin nagaganda. Ay, talaga. Mm. Salamat. Sana tuluyan ka nang gumaling, Jen. Ay nako, huwag kang mag-alala. Alam mo, gabi-gabi talaga. Lagi kong pinagpipray kay Mama Mary, lumuluhod pa ako na sana pagalingin na talaga niya ako. Talaga? O, Jen. Uy, Tere, huwag na. Sige na, kunin mo na yan. Nakakahiya. Salamat. Sino pa bang magtutulungan kundi tayo magkakaibigan? Salamat, Tere. Salamat. ha? Sige ha, mag-iingat ka. Sige Bye. ha. Ingat ka ni Thank you, ha, Tere. pagaling ka. Ayoko nga kasi sanang tanggapin. Nahihiya kasi ako eh. Mabuti yan. Para may pan-therapy ka na. Pan-therapy? Hindi pa pwedeng ipambili na lang natin ng pagkain o kaya ipambili natin ng grocery. Jen, kailangan magpa-therapy para gumaling na rin yung kamay mo para makapanahi ka na ulit. Kasi Mario, matagal-tagal na gamutan to, yung pagpapatherapy ko. Tsaka medyo marami-raming mauubos na pera dito. Alam mo ba, pinayagan na ako ni Foreman na mag-double duty. So, mas malaki yung sahod ko. Di ba? Talaga? Pero Mario, baka naman mapagod ka nun. Huwag kang mag-alala. Strong kaya yung mister mo. Kayang-kaya ko yan. Tsaka para din naman sa future natin to. Sakaling magkaanak tayo, may ipon na tayo. Alam mo Mario, gustong-gusto ko na talaga magkaanak. Gustong-gusto ko na talaga magkaroon tayo ng pamilya. Kaya ang gawin mo, magpalakas ka. Matutupad natin mga pangarap natin. Sige, kaya na. Ito na Maraming po. salamat Ay, maraming din. salamat din. Thank you po.
Mga kasama, meron tayong aksidente! Dahan-dahan po. Dahan-dahan lang. Mario. Dahan-dahan lang po. Dahan-dahan lang. Salamat po. Salamat po, ah. Sige po. Kaya na po namin to. Maraming salamat po, ah. Maraming salamat. Salamat po. Salamat. Malakas ka, Mario. Malakas ka. Thank you po. Salamat po. Mario, ano, nagugutom ka ba? Gusto mo pakainin kita? Kumain ka muna. Sige na. Sige na, kahit isang subo lang. Aling Jo, yung deliver ko ha? Oo. Ate Josephine, pwede pong makabili ng bigas po, tsaka ng sardinas. Dalawa po. Bigas. Apo, bigas po. Dalawa ba yung sardinas? Apo, dalawa po. Ate Josephine, okay lang po ba na palista po muna kasi po wala po kaming pera ni Mario ngayon eh. Huwag kang mag-alala, Jen. Sige na. Alam kong mahirap ang kalagayan niyo ngayon. Eh, kumusta si Mario? Recovery pa rin po, pero sabi kasi ng doktor, mga ilang taon po ulit bago makalakad siya. Eh, ikaw, kumusta ka? Yung stroke mo? Recovery pa rin po, pero Kabata mo kasing na-stroke. Sobrang sipag mo kasi noon. Baka nagbabasa ka ng kamay matapos manahi.
Maraming salamat po dito, Ate Josephine. Jen, dun sa malapit sa amin, may naghahanap ng labandera. Baka makatulong. Maraming salamat po. Makakabawi rin po ako sa inyo, ha? At mababayaran ko rin po ito. Salamat po, Ate Josephine. Mario, tatanggap ako ng karagdagang labahin dun sa kakilala ni Ate Josephine. Yung may-ari ng tindahan. Para kasi meron tayong panggastos sa gamot mo tsaka sa panggastos din sa rehab mo. Naku, na-stroke si Jen. Nabalta naman si Mario mga ilang buwan na nakakaraan. Makakaawa pa kaya yung mag-asawang yan? Ay. Bakit ba? Ang init, Diyos ko. Salamat po, Ate Josephine. Alis na lang po ulit. Salamat po. Pakula. Mabuti na lang. Wala pa silang anak. Eh di kung nagkataon mas kawawa sana sila. Kung kumain. Yan.
Mario! Mario, ano bang ginagawa mo, Mario? Mario naman, pwede ka naman humingi ng tulong sa akin. Tutulungan naman kita eh. Dali dito. Mario! Lumaban ka. Kailangan mong lumaban. Ako nga lumalaban eh. Kaya huwag kang bibitaw. Kailangan nating mabuhay. Sige na po, kahit na anong trabaho lang po, para may pambili po ka ng gamot ni Mario. Hindi ko kailangan ng kasama, Jen. Pasensya ka na. Baka wala ko ipapasweldo sa'yo. Sige, basta. Kasi wala kaming pambili ng gamot ni Mario eh. Salamat. Na-appreciate yung ginagawa mo, Tere. Pero ang kailangan kasi namin yung may pang-araw-araw kaming panggastos ni Mario. Pero, yan lang kasi yung kaya kong maitulong sa'yo. Sa inyo ni Mario. Kailangan ko pa maghanap ng isa pang trabaho. Hindi kasi pwede yung paglalaba lang yung ginagawa ko eh. Hindi mo nakakayanin, Jen. Baka nakakalimutan mo, kakagaling mo lang sa stroke. Kailangan kong gawin, Teresa, dahil hindi ko alam kung paano kami mabubuhay ni Mario. Eh kung manahi ka uli, bumalik ka sa pagtatahi, Jen. Yan yung mas alam mo. Doon ka mahusay. Pero, paano? Kaya mo yan, Jen. Kaya ng isip mo yan, Jen. Kasi kung pipilitin mo lang na kumayod at magkapera, bakit hindi dun sa bagay na alam mo nang gawin? Tere, lumalaban ako para sa amin dalawa ni Mario, pero alam mo naman yung kalagayan ko, paano? Subukan mong bumangon, Jen. Kaya mo yan. Tutulungan kitang makabangon, Jen.
Jen? Jen? Jen! Jen! Uy! Jen! Jen! Uy! Jen! Jen? Jen? Sinadya ka na talaga namin, Jen. Ito kasing si Dong, kailangan ng mga bagong barong. Yung mga tinahi mo kasi sa akin noon, malit na sa akin. Medyo lumaki kasi ako ng konti. Kaba mo na. Pero kasi, Teredong, alam niyo naman na medyo matagal na tumigil na ako sa pananahi. Eh, Jen, ayaw kasi ni Dong na iba ang tumahi sa mga barong niya. Ginagamit kasi sa kapilya. Sa pagsamba namin. Gusto ko kasi yung lapat ng tahi mo sa akin. Saka yung tabas mo sa barong ko ay komportable ako kapag yun ang ginagamit ko. Pero, paano? Bakit di mo subukan uli? Jen, subukan mo uli. Kaya mo yan.
Wow! Sukat na sukat! Ang ganda ng lapat, oh! Ito yung hinahanap kong tahi. Ang galing mo, Jen! Thank you, ah! O, di ba? Sabi ko sa'yo eh, kaya mo. Makakapanahi ka na uli. Jen, salamat nga pala sa magandang damit na regalo mo sa anak ko. Tuwang-tuwa ang anak ko. Naku, walang ano man po. Buti nagustuhan po niya. Teka nga pala, paano mo nalamang birthday ng anak ko? Kasi nung isang beses po, ay parang narinig ko po kayo na problema kayo kung anong iririgalo niyo sa anak niyo. Para naman po makabawi ako sa lahat ng kabutihan na ginawa niyo po sa akin. Ayun, naisipan ko pong ipagtahi ng damit yung anak niyo. Katuwa naman. Nagustuhan niya at lagi niyang suot. Ay, Yung dress. Oh. Ay, wow, ang ganda po. Oh. Bagay po sa kanya. Jen, ang ganda naman yan. Ikaw ba ang gumawa? Opo, salamat po. Ang galing mong manahi, Jen. Uy, mabuti naman at makakabalik ka na sa pananahi. Kaya naman pala ang daming tao lagi sa inyo. Opo. Makakabawi ka na niyan, Jen. Salamat po. Oh. Nananahi ka na pala uli. Mabuti naman. Diyan ka mahusay. Kaya pagbutihin mo, kasunod yan ay yung pagbubuntis naman. Ang asikasuhin mo. Halika. Punta tayo sa bahay mo. At magpapatahi ako ng mga bestida ko. Sige po. Sige po, una na po kami Marami yun. Sabi ko sa mga amiga ko, magpatahi sa'yo. Ay, salamat. Kasi maganda kang manahi. Salamat po. Sige po. Ay, Mario! Mario, ako na dyan. Naku nakakalimutan ko kasing gawin niyang kagabi dahil tinapos ko muna yung pananahi ko. Ako na dyan. Ako na. Huwag mo nang basain yung mga kamay mo at pagod na yan. O sige, ako na lang magluluto ng almusal. Ako na rin. Sige na, ako na. Kaya mo ba? Jen, di lang naman ako nakakalakad. Pero yung mga kamay naman ako. Sige na, ako na. Saka huwag mong inaabuso yung mga kamay mo. Alam mo namang yan ang ginagamit mo sa pananahi. Maraming mga customers ang umaasa sa'yo. Alam mo, marami na nga ako ulit customer. Nagbabalikan na sila ulit. Tsaka may mga bago na rin. Tapos, nagbabalikan na yung iba. Tapos may mga dumagdag pa. Nakabuti kasi yung pananahi ko. Alam mo yung dati kong baluktot na daliri, na ididiretso ko na ngayon, Mario. Akato. Ay, teka lang ha. Teka lang. Ay, magandang umaga, Jen. Magandang umaga. Sinama ko sila dito para makapagpatahi ng uniform. Ay, o sige po, tuloy po kayo. Pasok po kayo.
Magandang araw po. Hello po. Kamusta po? Mga kasama ko sila sa kapilya. Araw po. Magandang araw po. Ano pong maipaglilingkod ko po sa inyo? Gusto nilang magpatahi sa'yo, Jen. Magpapatahi po sana ako ng saya, ng pang-Diakonesa. Ako rin po sana. Nakita po kasi namin yung tinahini yung saya para dun sa isa namin kasamang Diakonesa. Yung isinama ko sa'yo minsan, yung tinahian mo ng puting saya na may alampay. Naalala mo? Naalala ko na. So, ano po, bali ganong estilo rin po? Ganon po yung moda? Opo. Kasi ang ganda nung pagkakalapat tsaka nung tabas ng tahi nyo. Tapos ang kinis pa tsaka pulidong-pulido. Ako naman po ay toga para sa pagkamanga awit. Parang hindi pa ako nakakagawa ng ganon. Ano po yun? Huwag ka mag-alala, may dala kami mga sample na maari mong maging reference. Sige, salamat, Tere. Siya naman ay barong naman daw ang kanyang ipatatahi. Ako naman po ay gagamitin ko po ito sa pag-aaral, pagiging ministro sa loob ng Iglesia ni Cristo po. Bali lahat po kayo ay miyembro ng Iglesia ni Cristo? Opo. Mga kasama ko silang may tungkulin sa iglesia. Mga church officer sa Iglesia ni Cristo. Ay, naku, wag po kayong mag-alala. Pag-iigihan ko po, gagamitin niyo po pala kasi ito sa pagsimba niyo. Ay, pagsamba? Pagsamba pala. Sorry po, nakalimutan ko po. Ayan po. Maraming salamat po. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko po sisirain yung binigay niyo pong tiwala sa akin. Thank you po. Thank you. Maraming salamat sa'yo, Tere. Naku, ang laking tulong nito. Alam mo naman si... Mario, alam mo, malaki-laki na yung kinikita ko sa pananahi ko. Kaya tuloy-tuloy na yung pagpapagaling mo at saka pagre-rehab mo. Nahiya nga ako sa'yo, Jen samantalang ako ganito pa rin. Wala man lang may ambag sa bahay na to. Naku, Mario, ang importante ay unti-unti na tayo nakakabawi at tuloy-tuloy na yung paggagaling mo at makakalakad ka na ulit. Sige, kain na tayo. Salamat, Tere, sa pagdalaw mo sa akin. Alam mo ba, Jen? Marami pang mga kamay tungkulin kung gustong magpatahi sa'yo. Talaga? Oo, gandang-ganda talaga sila sa gawa mo. Alam mo, yung malaman ko lang na natutuwa sila, ang laking bagay na yun para sa akin. Nakakatuwa nga eh. Kasi pag tumutupad kami sa pagsamba namin, naku, halos lahat ng mga uniforming gawa mo suot namin. Ay, talaga? Nakakatuwa naman. Sana makita kong suot nila yung yung mga gawa kong uniforme, tsaka damit. Ganun ba? Gusto mo bang sumama sa pagsamba namin? Oo, pwede ba? Oo naman. Pwedeng-pwede. Sige, sama ako ha. Tere, bakit ganon? Bakit nung narinig ko yung mga awit, parang nawala yung pagod ko. Yung mga problema ko, na bakit parang sa isang iglap ay umaliwalas ang pakiramdam ko. Gumaan ang pakiramdam ko na ang bigat-bigat. Na bakit pati ang dibdib kong laging naninikip sa problema. Ngayon ay maluwag sa pakiramdam. Nang marinig ko ang pagtuturo ng ministro,
Nabuksan ang isip ko. Bumalik sa isip ko lahat ng mga pinagdaanan ko sa buhay. Ngayon ko naramdaman ang mga sagot sa mga hiling ko sa Diyos noon. Nung panahong hirap na hirap ako sa sakit ko. At pagod na ako sa mga pagsubok ko sa buhay. Naramdaman ko ang kapayapaan. Parang ang lapit-lapit ng Diyos sa akin na kinakausap niya ako, na nandyan lang siya para sabihin sa akin na huwag na akong umiyak, huwag na akong malungkot, at huwag na akong magdamdam. Kasi nariyan siya. Nariyan siya para tulungan ako at saklolohan. Damang-dama ko. Damang-dama ko ang pagmamahal ng Diyos. Mario, alam mo, nagkaroon ako ng kapayapaan, ng luwag sa dibdib, at linaw na pag-iisip. Yung parang nalaman ko lahat ng sagot at solusyon sa lahat ng hirap ng pinagdaraanan ng tao. Naramdaman ko yun nung pumasok ako sa loob ng kapilya ng Iglesia ni Cristo. Matagal ko nang kinalimutang may Diyos, Jen. Huh? Totoo ba yung naririnig ko sa'yo, Mario? Nung nagkasakit ka, nangyari sa akin to. Ayoko nang lumapit sa Diyos. Bakit ka nagsasalita ng ganyan, Mario? Nakikita pa ba ng Diyos yung kalagayan natin? Oo naman, Mario. Pagsubok lang naman lahat ng ito nararamdaman at nararanasan natin eh. Pagsubok? Hanggang kailan ba to? Hanggang kailan yung nakatali ako sa silyang digulong na to? Wala akong silbi. Wala akong magawa. Yung sarili ko nga, hindi ko matulungan. Hindi ganun ang katwiran ng Diyos, Mario. Ang gagawin natin? Gusto ko nang sukuan ang hirap ng buhay. Mario, yun yung ayaw ng Diyos. Yung sumuko tayo. Yung mawalan tayo ng pag-asa. Kasi kaya nga niya tayo binibigyan ng ganitong pagsubok eh. Para lalo tayong mas maniwala sa kakayahan niya. Kung anong kaya niyang gawin para sa atin. Pagod na ako, Jen. Pagod na pagod. Hanggang kailan ba to? Hanggang kailan to, Jen? Pagkakataon ang tawag doon, Mario. Pagkakataon para magkaroon ng realisasyon. Pagkakataon para magkaroon ng bagong buhay. Nakaraos naman tayo ng walang Diyos. Di ba? Totoong may Diyos. Totoong may Diyos dahil naramdaman ko yun. Naramdaman ko nung pumasok ako sa loob ng kapilya. Nung niyakap niya ako. Naramdaman ko yung kapayapaan na binibigay na galing lamang sa Kanya. Ang Diyos lang ang tanging pag-asa natin. Siya lang ang may kakayahan na pumihit ng buhay natin tungo sa mabuti. Naghihintay lang ang Diyos
Diyos sa atin. Nangako siya na papawiin niya lahat ng lungkot, luha, at sakit na nararanasan natin. Ang tunay na pagsamba ang kailangan natin para mabuhay tayo ng payapa. Dahil may bayang banal na nakalaan sa lahat ng mga tapat na sasamba at maglilingkod sa Panginoong Diyos. Uy, Tere! Magandang araw, pasok kayo. Pasok po kayo. Magandang araw. Magandang araw po. Ay, magandang araw po. Magpapatahi po kayo. Saya po. Ay, alam mo, Tere, kung paano ko hindi sinukuan yung buhay namin noon, mas lalo palang dapat di sukuan yung para sa buhay na walang hanggan. Mabait ang Diyos, Jen. Lagi siyang tumatawag ng mga gustong magbalik loob sa Kanya. Alam mo, Tere, sumasampalataya ako na kaya ako nakabalik sa pananahi para makilala ko ang tunay na Diyos at ang tunay na pagsamba. Ang laki ng pagkakataon na binigay sa akin ng Diyos. Tinawag niya ako sa loob ng kanyang iglesia. At nakakagawa pa ako ng damit upang magamit para purihin siya. Kaya di ko sasayangin ang pagkakataon na gamitin ko ang kakayanan ko na ito para sa Diyos. Hindi kailanman nakakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako sa kanyang mga hinirang. Ang pagpapala at basbas ay mararanasan natin dito pa lamang sa lupa. Wow, Mama, look at my dress. It's so beautiful. Oh, syempre naman, gagawa ko ng beautiful dress para sa beautiful girl. At ang gwapo din ni Kuya sa polo niya. O, tara na. Para hindi tayo mahuli sa kapilya. Oo nga, pero Mario, salamat ha. Maraming salamat. Jen, salamat din sa pagtsatsaga at pagmamahal mo. Napakabuti ng Diyos, Mario. Napakabuti niya. Malapit na nating maisuot ang tinahimong barong na pagtupad para sa akin. Ako rin, malapit ko na rin masuot yung saya na tinahi ko para pang Diakonesa. O tara na. Tara. Pumunta na tayo sa pagsamba. Let's go.